Meron tayong inaasahan na makakapagpasigla sa ating mamamayan, paano ma-increase ang kanilang personal disposable income. Mamaya po meron akong irerekomenda. Total, nandyan na naman po si Secretary Recto at si Secretary Pangandaman. Kung hindi naman po sila ko kontra. Hindi ko kontra si Secretary Recto hindi po kumontra doon sa isang proposal ko. Mamaya meron pong isa. Sana hindi na naman siya kukontra para po maging masaya. Hindi ko kontra yan, sigurado. Ang kinabukasan natin. Sa DepDep, dahil nga po sa gulong idinulot ng flood control projects, malinaw po that we were able to establish that there is no comprehensive integrated master plan of flood control program. We were able to find out that the agency that is supposed to be overseeing the master planning and overseeing this is a small agency. Oh no, it's not an agency. I think it's a small office within the Department of National, Environment and Natural Resources. Yun po tinatawag na River Basin Control Office. Alam po ba ninyo, Secretary Balisacan, pag tinignan po niyo yung opisina na yon at yung mandate niya, which is governed by two, I think, executive orders, sila pala ang merong responsibilidad na gumawa ng isang master plan by being able to integrate the 18 river basins in this country. Sa makatwid, kung yung po ay integrated and comprehensive, wala pong masasayang eh. Hindi yung isolated. Dito pinag-uusapan lang po natin flood control muna. Maglatag po kayo ng flood control na hindi po magkakakonekta. Saan po pupunta yun? Sa kawalan. Sa puro sayang. Kahit na ipagpalagay po natin na hindi ghost, pagpalagay natin na these flood control projects were constructed according to specifications, the materials are superior, kung hindi rin naman sila magkakadugtong wala rin pong mangyayari. Parang wala pong strategic impact. There is no strategic national impact hanggat hindi po nyo pinakyalaman. Kasi po kayo yung national architect. You are supposed to be the one that will ensure that all these projects makikinabang ang buong bansa. The national impact is more important than the regional or even the myopic impact that it may probably give to a certain locality. Do you agree, Mr. President? So, Mr. President, under the new charter of DepDev, master planning of various sectors will be under the ambit of DepDev. So, meaning they will now oversee the master planning of, for example po, itong mga flood control projects, different river basins, and to make sure that the culture of planning is implemented and practiced in different, across different agencies, Mr. President. So not only on paper, but really on action. No? So paplano, then they will allocate, they will program the plans, and then after that allocate funds to implement the plans. Is it safe to assume, Mr. President, that the DepEd started with the next year budget? Parang dumaan na po sa inyo ngayon lahat yung naipundar na mga projects, more specifically flood control and the more critical projects. Nagsimula na po ba tayo dito sa budget na pinag-uusapan natin ngayon? O magsisimula pa lamang kayo? Mag-umpisa pa lang po. Sa mga katwid, yung 2026 budget, Mr. President, kanya-kanya pa rin. Well, Mr. President, for 2026, wala na pong flood control projects. Dahil nga ho,
kung wala pong master plan, wala pong flood control ho tayong lalagay. At doon po sa mga ibang sectors na kailangan rin po ng plano, yun po yung inuumpisahan ho nila. Marami ho kailangan ng plano kasi dami ho tayong ginagastos eh. No, so kailangan ho talaga ng isang sectoral plan, Mr. President. Kaso po, hindi lang flood control ang pinag-uusapan natin. Mga road networks natin, mga bridges, lahat po ng infrastructure. Ang problema pa nga dyan, kung wala na tayong flood control, paano kung talagang kailangan proteksyonan ng komunidad ngayon? Dahil sa takot ngayon natin na baka masangkot na naman ang marami, wala na talagang ilalatag sa flood control. Paano kung talagang ang isang komunidad lagyan dapat ng flood control sapagkat darating na naman ang maraming unos ng buhay? Sino ngayon ang magliligtas sa buhay ng mga komunidad? Dahil sa takot natin, bigla na lang tayo nagpasya. Wala na munang flood control sa 2026 budget, who is going to assure us that our community will be shielded despite the lack and absence of flood control. Mr. President, hindi naman po sa walang flood control dahil meron pa hong approximately 150 billion na natitira sa flood control na i-implement po sa 2026. In fact, marami hong hindi ho na i-implement. No? Kaya ho ngayon, bago ho i-implementa ho, talagang pinag-aaralan muna ngayon ng Department of Public Works. Po, so may pondo naman ho, Mr. Chairman. It's just hindi lang nila in-implement dahil natuklasan po ni Secretary Dizon na marami rin po palang mga flood control ni plano o program of work, wala. So yun po ang inaayos ho nila. Yun nga po, kasi sabi po nyo wala ng flood control, meron pa pala. Sa natitirang pondo. Pero po yung bagong pondo for 2026, wala na ho. Zero ho siya. At saka po, Mr. President, initially, ang dami po namin nakita na talagang yung sa sistema po ng pagpapatupad ng mga projects na yan, pinakamarami sa flood control at iba't iba pa. Napansin po namin kasi na talagang namamanipula po talaga doon pa lamang sa NEP phase pa lang eh. Kagaya po ng nausisa namin nung tinatanong po natin si Secretary Pangandaman, katabi niya ron si Undersecretary Catalina Cabral. Napansin ko po kasi na yung ibang expenditures, for example, ng DPWH, yung pong tinatawag nating STOs, at saka lalong-lalo na yung PAPs, Madam Secretary, talagang there is a determined effort na yung ceilings na nilagay po ng DBM sa NEP, talagang binabawasan nila eh. I was able to note at least two expenditures, yung STOs and the PAPs. Meron pa nga pong isang taon doon 2025, yung nilagay po ninyong ceiling, inalis nila, ginawa nilang zero sa GAA. Ang medyo napansin ko rin po ron, sinulatan niyo po sila eh. And in that letter, sabi ninyo, we repeatedly remind you that please strictly adhere to the ceilings established by us, kasi pinag-aralan namin ito eh. But they continuously, binabawasan talaga at lumilitaw po. Nakita natin kung saan nila nilalagay. Doon sa convergence projects, these are the modern pork barrel. Meron silang SSP, meron silang CCSP, may SDM4, may BIP, lahat-lahat. Maliban pa sa convergence projects na ina-undertake ng ng iba't ibang mga ehensya, katulad ng Roll-It, katulad ng TICAS, blah, blah, blah. Dito po na ilalagay, dito na isi-switch yung nakukuha, nare-reduce doon sa mga NEP na nilagay ninyo, na ilalatag nila sa ibang ano eh. Ito yung sistema po na dapat ay nakita nating lahat. Yun pong Maharlika Investment Fund, Mr. President, ito po ay pinag-isipan at naisa batas 2 taon na nakararaan. Are the promises of the Maharlika Investment Fund fulfilled, Mr. President?
Maharlika po, actually, hindi pa ho ganun karami ang kanilang investments dahil sinisigurado rin ho nila, Mr. President, na yung kanilang investments ay siguradong una-una will contribute to nation building at pangalawa po will yield to returns for the Filipino people. So yung mga na-invest ho nila ngayon, meron ho silang investment sa ATI, yung port operator dito sa ating bansa. Malapit na raw mag-close yung NGCP investment ho, which I agree dito dahil kailangan ho natin may eyes and ears sa NGCP. Meron ho rin silang bridge financing sa isang mining company at the rest puro government security. So ito lang po yung tatlong kumpanya na meron ho silang ka-transaction. Alam ko po itong tatlong binanggit ninyo, Mr. President. Ang aking pong gusto sanang malaman, ganito po ba ang naging pag-asa natin? Sapagkat yung perang inilagay natin para maging Maharlika Investment Fund, kinuha po natin sa dalawang development banks. Ang karamihan po ay kinuha sa Development Bank of the Philippines at yung iba ay sa Land Bank. Pwede ba nating sabihin na kung hindi kinuha doon sa mga bangko na yon, na ang perang yon is devoted to development, at ikukumpara natin itong tatlong ginawang investment so far ng MI ng Maharlika Investment Fund, masasabi ba natin na nagtagumpay tayo kung ikukumpara sa potential na nangyari sana kung hindi natin kinuha sa mga bangko yon at sa iba pang mga pinagkuhanan nating sources? Ang Maharlika po, meron din ho kasi silang nation building function, Mr. President, at kasama rin sa kanilang mandato na mag-invest sa mga they call high impact sectors key to national development. So energy, agriculture, mining, infrastructure, social infrastructure, at the climate, Mr. President. So, and ang konsepto ho ng isang sovereign wealth fund, dahil sa laki ho nila, no, makakakuha sila ng mas magandang deal dahil malaki ho sila. At pangalawa, ay makaka-invest ho sila sa mga sektor na hindi kaya po mag-invest yung mga bangko. Kasi yung Development Bank, DBP at Land Bank, mga bangko ito, so pautang lang. Ang Maharlika, pwede ho silang bumili ng equity. No? So pwede nilang gawin ito nang hindi ho nagagawa ng mga development banks. Malinaw naman po yun, Mr. President. Ngunit ang sinasabi ko, halimbawa, kung walang Maharlika Investment Fund, nanatili yun doon sa mga traditional na bangko na sila po ang naglalatag ng mga development funds para paunlarin ang ating ekonomiya, mas nagampanan kaya nila yung ginawa nila kung ikukumpara sa output ngayon ng Maharlika Investment Fund na wala pa po tayo talagang makitang quantifiable na benefit sa ating ekonomiya. Halimbawa, itatanong natin, ilang porsyento ng public o ng private ng poverty incidence rate ang na-reduce dahil nga ipinasok natin ang Maharlika Investment Fund? Meron ba tayong mga detalyeng masasabi ngayon? Kasi napaka-importante nun. 250 billion pesos. In-expect ng bawat isang Pilipino na nung ginawa natin yon, merong balik sa atin. 2 taon na ang nakararaan. Paano kung iniwan natin sa 2 bangko? Baka naman, mas lalong nagamit ng bangko. Yan po yung aking gusto sabihin. Well, Mr. President, ang bangko kasi may mga bagay na hindi nila kayang gawin, like mag-invest po in equity, Mr. President. And then number 2, Mr. President, kung iiwan ho natin to sa bangko, ang kanilang pwedeng gawin, magpautang o mag-invest sa government securities dahil ho hindi sila pwedeng mag-invest sa mga kumpanya, Mr. President. So, ako naman, Mr. President, ang pananaw ko ho dito dahil alam ko na nag-iingat rin ang Maharlika sa pag-i-invest. No? At sinusigurado nila yung, kasi the twin mandate. No? First is national development, second, returns. No?
So talagang pinipili nila yung industriya na papasukin nila o pag-i-investan nila para masigurado nila na itong twin objectives ay ma-reach nila. Pero tama ho kayo na dapat rin na magkaroon ng oversight para makita natin kung talagang productive ba itong Maharlika Investment Fund at kung talagang nagagampanan ho nila yung kanilang mandato or objectives. Isa sa kanyang mandato is national development. Kaya nga po tinatanong natin, if we can exemplify yung investment niya na 20% stake sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang employment po na-create niya? Itong investment po sa National Grid, sa aking opinion, Mr. President, is both a national security plus national development objective dahil kailangan ho naman talaga natin ng mata at tenga sa loob ng National Grid dahil natural monopoly ho ito. Hindi po maintindihan ng tao yun eh. Sasabihin natin sa kanya, national security. Pero wala po kaming trabaho eh. Ganun po maintindihan kasi ng karaniwang mamamayan. Kaya ko po sana ipinipilit man lang kahit paano meron silang maibigay na naging bahagi na ng investment na yon, na i-contribute nila sa national development. Yeah. In tangible terms, kitang-kita natin. Kasi po, ang ating pinagsisilbihan, mamamayan eh, mahihirapan sila na intindihin under the context of national security, hindi po niya mapoprocess yun. Kita ko naman ho, pag nag-invest rin ho sila sa National Grid, mag-expand po yung national, pwede na ho nilang itulak yung expansion ng mga transmission lines ho natin. Kasi kung matatandaan ho natin, napakadami pong delayed transmission lines dahil sa management ng National Grid. So ngayon dahil mayroon ng equity po ang gobyerno, pwede na rin nila itulak yung expansion ng transmission lines at doon ho natin makikita yung construction activities, expansion activities, may mga trabaho na malilikha rin po nitong mga construction activities. Pero tama ho kayo, kailangan ho talaga ng oversight dahil dapat singilin ho natin sila. Lalo na pagdating ng 2026, dahil 3 taon na singilin ho natin sila kung ano ba yung kanilang na i-contribute sa ating bansa.